Please, salamat sa pinagpalang araw na ito. Muli binabati ang bawat isa sa pangalan nating Panginoong Hesus. Napakaganda na nais ko munang imbitahin ang bawat isa, mga po. Sa ating mga narinig kanina na may ginawang pagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan nating kapatid, Brother Richard, kung ano ang dapat nating tayuan, pananampalataya, o sa mga bagay na dapat nating malaman. Kanina, nabanggit niya ang tungkol sa bautismo. O nga naman, naisip ko rin yun na totoo nga naman talagang dapat malaman talaga, mas lalong higit na maintindihan. Dahil may nangyayari kasi na paulit-ulit na nagpapa-rebaptize. So, nangangalagaan lang yon na walang lubos na pagkaunawa tungkol sa mga bagay na yun. Bagamat ang bautismo, yun ay ang pangunahing hiningi ng Panginoon o dapat nating makita o sampalatayanan. Dahil yun ang unang hakbang sa kaligtasan. Dahil kung hindi tayo mababautismohan, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Well, mamaya, nais ko rin daanan nito para mas lalong higit na maunawaan natin ang mga bagay nito. Salamat sa Panginoon at dumating ng ligtas ang ating pastor at ng kanyang pamilya na bagamat na naroon ang kanilang struggle sa pagbabiyahe. Salamat sa Panginoon. Dahil minsan, sabi ko, panalangin sa Panginoon, sana dumating, Panginoon, ng ligtas sa aming pastor. Kasi sanay na ako na pag tuwing tatayo ako, siyang tatapos ng gawain. Kaya, salamat sa araw na ito at muli tayo nagkita-kita at galakan sa puso ko na muli nang tumayo sa harapan ninyo. Maraming salamat. Kapatid, nais ko ipakita mo muna ang ating tatalakayin sa araw na ito. Bago tayo manalangin, ang ating pag-uusapan, ang ating tatalakayin tema ay ang pamagat ng The Mystery of the Name of Jesus. Napaganda ng awiting kanina, kapatid, na pinahalagaan natin ang pangalan ng Panginoon. Totoo naman talaga yon. Dahil kung wala ang pangalan ng Panginoon, paano natin gagawin ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya? And Matthew, ilagay mo, Matthew chapter 1, verse 21, bago tayo manalangin. Dito, babasahin muna natin. Tagalog muna lang, parang gusto ko sa Tagalog talaga. Mas lalo nating maintindihan. Dito, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mamayan ang elaboration nito. Tumayo ang lahat. Manalangin po tayo na may ikling panalangin. Ama naming Diyos na banal, Panginoon ng langit at ng lupa, muli narito po kami, Ama, sa pinagpalawang araw na muli kami nagkatipon upang gawin namin ang iyong kalooban kung paano sinabi mo, O Diyos, na huwag kaliligtaan ang pagtitipong ito upang may sagawa po namin, Ama, ang aming katungkulan sa iyo, Panginoon. At maraming salamat din sa iyong salita na kung saan sa 3 o 2 na nagkakatipon, ikaw ay narito. Ikaw ay pumapagitna. Kaya muli ka naming inaanyayahan, Panginoon. Sa araw na ito na pangunahan mo po kami, Panginoon, sa gawain ito. Ikaw ang makita, ikaw ang magsilita, o magpahayag upang masigit na maghatid sa amin ng kaaliwang, kasiyahan sa aming puso, pag-asa na sa pananampalatayang tinanggap namin mula sa iyo at biyaya ay mas lalo po itong magsumaganan sa amin, sa aming kaisipan, sa aming puso po, Panginoon, at maghatid sa amin ng kaaliwan. Kaya muli sa araw nito, Diyos, nag-expect po kami na muli mong pagpapalayan ng bawat isa. Kaya muli, Ama, nais po namin ihanda ang aming pakinig, ang aming puso, muli sa araw na ito, upang makinig muli sa mga mapahayag mo sa araw nito.
ang iyong lingkod po, Panginoon, nakatayo sa likod ng pulpitong Diyos. Aking dalangin, Panginoon, gamitin mo lamang na maging daluyan na yung mga pagpapala at pagpapahayag na naghahatid ng pag-asa ng bawat isa at at masagalang pagpapala. Maraming pong salamat. Aming tinatas ang aming papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody says, Amen. Thank you, Lord. Makakaupo. Nakaka-umpisa tayo sa ating tatalakayin. Sa Matthew chapter 1, verse 21, nakikita natin ito, kung babasahin natin ito ng buong konteksto, ito ay yung anghel na nagpakita kay Mary. Yung alam natin yan, kilala natin yan. Maging Katoliko man, alam niya ang bagay nito. Bago pa tuluyang ang Panginoon na ginampanan niya ang kanyang ministeryo, dito muna nagsimula sa kasaysayang ito. Na nang magpakita ang anghel ng Panginoon kay Mary, sa talatang ito, sinabi na bagamat siya'y birhin, na walang karanasan, kinausap siya ng anghel ito si Mary. At sabi sa kanya, at pagpahayag, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, meron palang purpose ang tagpong ito na isinalaysay sa kanya, ipinahayag sa kanya. Sino ba ang panganganak na ito? Walang iba kundi ating Panginoon, Panginoong Hesus. Na ang pinakamiss niya, ang pinakalayunin ng Diyos, ay iligtas ang kanyang bayan. Kung pag-aaralan natin na maigi, uugatin natin, bago dumating sa puntong ito, ang mga Hudyo noon ay nasakop. Nasakop sila sa pamamahala ng Roman Empire, ng Romano Imperyo. Sa panahon ngayon, yung mga Israelites na yung mga Hudyo na yon ay naghihintay ng tagapagligtas. Kaya kung pag-aaral natin na maigi, ang kaisipan ng mga Hudyo noon, ang kanilang kaisipan ay napakaliteral. Na naghihintay sila na palayain sa pagkakasakop ng pagkakasakop sa kanila ng Roman Empire. Wala silang kapahayagan, wala silang pagkaunawa tungkol sa bagay na ipinahayag ng anghel na sinasabi sa talatang ito. Na sinabi dito na ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tanging pinapoint dito ng anghel, ang pagliligtas spiritual ng kalalagayan. Mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Kung mabalikan natin ang kasaysayan ng mga nagdaan ng unang panahon tungkol sa kanila, paulit-ulit sila nagkakasala. Si King Solomon na nagkaroon ng asawa ng 1,000 asawa, inadmit niya yung mga naging asawa niya na magdala ng mga Diyos-Diyusan. Doon pa ipinasok sa loob ng templo. Kaya maraming nagawa ang pagtalikod sa katusan ng Panginoon. Kaya paulit-ulit na nagkakasala. Kaya kung makikita natin dito pa lang sa umpisang ito, na palalawakin natin ito, malawak talaga ito. Sapagkat sa kanilang ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, tayo naman talaga lahat ay nagkasala. Nagkamali. Ha? Nagkamali talaga. Pero ang binabanggit dito, lalo pa
doon sa mga Hudyo na inangking bayan. Kung babasahin natin sa Old Testament, sa unang panahon pa, makikita natin na ang bayang Israel ay inangkin ng Diyos na bilang Kanya, bilang bayan niya, o mga pinili niya, the chosen people of God. Pinili ng Diyos. Kung titingnan natin ang ating kung tayo nabubuhay sa panahon yon, hindi tayo kabilang, hindi tayo kasali sa biyayang ito. Hindi tayo kabilang. Ang tanging nakatuon lamang ang kaisipan ng Diyos sa panahon yon ay doon sa mga Israelites people. Nandoon ang pagkalinga. Nandoon ang pagpapala. Ibig sabihin, naroon ang pabor sa kanila. Sa ating mga hentil, salamat na lang sa ating panahon. Dahil ang biyaya nang hindi tanggapin ng mga Hudyo, ito'y nabaling at natanggap. Nagkaroon tayo ng biyaya. Palakpan natin ang Panginoon. That's right. Dito pa lang, titingnan muna natin, ano ba ang pinapahalagahan, ano ba ang kahalagan ng sinabi ng anghel sa kanya. Ulit-ulitin natin, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, yun ang unang pangunahing layunin ng Diyos. Hindi tayo kabilang doon. Ngunit, alam natin ang buong kasaysayan na tinalikuran nila, tinanggihan nila ang Panginoon. Pinatay ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Dahil, masasabi ko ngayon sa araw nito sa inyo, walang kapahayagan. Wala silang naunawaan. O ito'y maaring minabuti ito ng Panginoon. Naging bulag sila sa pagkakataong yun, sa panahon yun, upang hindi nila malaman. Tanging makikita natin dito, ang nagtumanggap ng kapayagan ay yung mag-asawa, si Jose at saka si Mary. Kaya nagkaroon ng maraming pag-uusig sa panahon ng magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon. Pagtanggi, pag-alipusta, mga pag-uusig. Kaya, ganon ang mga nangyari nung panahon na yon. Dahil kung alam sana nila, kung binigyan sila ng pagkakataon na maunawaan nila, binigyan sila ng kapahayagan, hindi mangyayari yun. Kundi may purpose ang Panginoon para maganap ang mga bagay na yun. Dahil ang kamatayan niya sa krus, ang mabuhos ang kanyang dugo, ay kapatawaran. Dahil kung walang pagbubo ng dugo, ay walang pagbabago ng kasaysayan ng tao. Hindi ka maaring magmana ng kariyan ng Panginoon. Dahil ang tanging paraan, ang makilala natin, malaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, nandoon ang pagpapahayag ng Panginoon. Diyos mismo ang nagtakda sa pamamagitan ng anghel ng kanyang pangalan. Dahil dito, binibigyan na itatawag mo sa kanya Jesus. So, hindi maaring walang dalhing pangalan ng ating Panginoon. Bagamat nagpagaling siya, kanina nabanggit ang mga pagpapagaling ng may mga lumalapit sa kana, mga may sakit, gumaling. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya nagsabi na gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Wala siyang binanggit ng ganon. Dahil siya mismo, siya ang Panginoong Hesus. Pero nang ganapin ito ng mga apostol, bakit ginamit na ito
Binanggit na ito ang kanyang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumayo ka. Gumaling ka, ibig sabihin. So makikita natin doon ang kapangyarihan, ang kahalagahan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya di ba't nananalangin tayo? Bago magtapos ang ating pananalangin, binabanggit natin ang pangalan ng Hesus. Pero mga kapatid, hindi po yan formula na ginagamit na ito sa salita o letra o tunog ng ating pananalita o pagbanggit. Binabanggit natin ang pangalang Hesus nang may pananampalataya. Dahil kung walang pananampalataya, hindi natin sasangkapan ng pananampalataya ang pagtawag natin sa pangalan natin Panginoon Hesus, maaaring walang kasagutan. Walang kasagutan. Kasi ang iba, minsan iniisip nila, ako naranasan ko yan, na minsan ginagamit ng mga ibang iglesia, sasabihin nila sa pangalan ng Panginoong Hesus, in Jesus' name, lalo sa mga may sakit, be healed in the name of Jesus. Wala namang masama doon. Kaya nga lang, kung may mali, maaaring hindi ito katagpuin ng Panginoon. O maaaring hindi ito ang inihiling ng bawat isa. Walang sagot ang Panginoon. Kaya ang pananampalataya, nabanggit na naman kanina, kung paano tayo lalakad sa pananampalataya, hindi lamang pananampalataya na may alam tayo. Kasi maraming tao may alam din. Ang demonyo nga, may alam din. Nanginginig pa yan. Alam niya, kilala niya ang Panginoong Hesus. Ganon din sa maraming tao. Pag may makakasir ka sa labas, kilala mo ba siya? Oo, kilala ko yan eh. May alam ko, naniniwala ako na may Diyos. Ganon may ang pagkakilala. Pero makikita natin ang pananampalataya. Tayo nga, nag-i-struggle tayo. Minsan nag-iisip ako, Panginoon, mayroon na ba akong sapat na pananampalataya? Iniisip ko yan minsan. Nananalangin ako. Gabi-gabi naman, nananalangin ako. Pagkakatuwing umaga, umaawit ako sa Panginoon. Pero nandun pa rin, dinadala pa rin ako ng aking kaisipan. Panginoon, marami pa akong pagkulang. Marami pa akong kainaan. Marami pa akong dapat malaman. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kailangan kong mabatid ang mga bagay sa maging mas malago. Dahil alam ko na hindi sapat ang pananampalataya. Masigit sa dumadalangin ako, Panginoon. Mas dalhin mo ako, Panginoon, sa mas malalim na antas ng pananampalataya. So, yun ang desire. Yun ang mithi ng puso ko. Sana ganun din pang bawat sa atin. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng puso ng bawat isa. At ng mga kaisipan ng bawat isa. Napahalaga po ng kaisipan at kung ano ang nilalaman ng puso. Yan ang tinuro sa atin ng ating pastor. Tungkol sa pananampalataya, 3 klaseng pananampalataya. Diba? Yung credence, yung conviction, yung persuasion. Yung credence ay kailangan meron kang tunay na merong mental acceptance na talagang tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon sa iyong buhay. Diba? Kaya, bakit ba ito ang ating pinag-uusapan na kung ano ang kahalagaan ng pangalan ng Panginoong Hesus? Napakalaga. Hayaan niyo ako magpatuloy. Dahil ang pangalan ng Hesus ay meron itong napakalalim na kahulugan o kapangyarihan na mistoryong nagpabago sa kasaysayan ng mundo. Nung wala pa si Jesus, hindi pa nakikilala, kung pupunta tayo doon sa reliyon ng mga Judismo, ng mga Hudyo, sa ngayon nga, hindi sila naniniwala, hindi nila tinatanggap. Ang pangalang Jesus, pinagbabawal nila ito.
Noon pa, pinagbabawalan ito, pinipigilan ng mga eskreba, mga apostol, mga una pa, na huwag kayong magsasalita, huwag niyong babanggitan ng pangalang Isus. Natatakot sila. Pero nakikita nila ang kapangyarihan. Hanggang ngayon, marami ang umaayaw, tumatanggi sa pangalan ng Panginoong Isus. Wala tayong magagawa niya. Magagawa natin, panalangin natin, o ano pang higit na magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Sa pangalan niya, sa kanyang pag-umpisa ng kanyang ministeryo, ang kanyang pangalan, lalo na yung mga apostol, nang banggitin na ang kanyang pangalan, na nagpagaling ng mga may sakit. Sa kanyang pangalan, nagpatawad ng kasalanan. Ano kaya kung sa iba kayang pangalan? Meron ba kayang kapatawaran? Kung pwede sana, sa pangalan ko, pinatatawad ko ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan. Sa pangalan ni Alex, ay wala naman akong authority at kapangyarihan. Di ba, kapatid? Sa pangalan ng ating pastor, sa pangalan ni Pastor Ryan, pinatatawad ang inyong mga kasalanan. Wala pong ganun. Kaya napakahalaga po, napaka makilala natin ang ating Panginoon. Bakit pangalan ang ating pag-uusapan ngayon? Upang masigit nating makilala kung sino ang ating paglilingkuran. Diba? Kung ipinanganak ang ating Panginoong Isus na walang taglay na pangalan, paano na ang ating gagawing pagsamba at paglilingkod? Para tayong nangangapa sa ano yan. Sino ang tatawagan natin? Maaari sabihin natin, Diyos ko na lang. Pero binigyan ito ng kahalagaan ng Diyos na magkaroon ng pangalan na dapat nating paglingkuran. Ba, mga kapatid? Bakit sa dami ng pangalan, sa pangalan ito, naiba. Dahil ang pangalan ng Isus ay may kapangyarihan at autoridad. Dahil siya mismo nagsabi, nang utusan niya mga disciple, go therefore to all nations and preach the gospel. Dahil pangaral, magbautismo, at sabi niya kasi, at anong sabi niya, all authority in heaven and earth was given unto me. Binigay na sa akin ang kapangyarihan, ang authority. So, ang autoridad ay nasa kanyang pangalan. Kaya nang magpasimula ang ministeryo ng iglesia, ginamit at binabanggit ang pangalan ng Isus. Pero maraming tumatanggat, umayaw. Maraming tumatalikod. Pero salamat tayo sa pamamagitan ng pagkatalaga ng Diyos, nang tayo itawagin, nakilala natin siya. At sumampalataya tayo sa Kanya. Maraming tao na hindi kayang gawin ang sumampalataya sa Panginoong Isus, sa pangalang Isus. Tayo, mapalad po tayo. Sabihin natin, narito pa rin ang ating mga kahinaan, pero mapalad pa rin tayo. Sabihin na lang natin, nagsisikap tayo upang gawin ang niyang kalooban. Sa pangalan niya, merong kapangyarihan. Ang masasabi ko lang, kapatid, wag tayong babanggit ng kanyang pangalan nang walang pananampalataya. Dahil ang pangalan niya ay hindi ito formula. Kumbaga, masusolba ang problema, alba sa mathematics, gagamitin natin ang kanyang pangalan para masagutan ang solving problems. Gagamitin natin ang kanyang pangalan ng may pananampalataya. O inuulit ko ito sa inyo mga kapatid para mas lalo nating mabigyan ito ng pagpapahalaga ang kanyang pangalan. Amen ba kapatid? Katulad ng kanina sa narinig natin tungkol sa bautismo. Maraming maaring hindi nakaunawa.
gustong pabautismo uli. Ito yung magkakamali, yung magpapabautismo uli. Kaya, nais ko itong bigyan ito ng pagpapaliwanag mamaya. Sa kanyang pangalan, naroon ang kapangyarihan. Dumako tayo sa Luke chapter 10, verse 17, para mapakita natin. Ayan. Basahin natin. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Sino ba itong 70 na ito? 70, ito'y naging alagad ng panahon, 70 person, 70, na naging alagad din ng Panginoon. Kaya lang, sa buong kasaysayan nito, tumalikod din ito, ang 70 ito. Pero, naranasan nila, ayon sa pagbabahaging ito, na meron silang ginawa na kamangha-mangha. Ang 70 ito na mga alagad ng Panginoon na may kagalakan, nagsasabi, Panginoon, nag-report sila, lumapit sa Panginoon. Pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong sa pangalan. So, ibig sabihin, naroon pakikita, naranasan nila, at ngayon nalalaman natin sa kasaysayan ito na may kapangyarihan ang kanyang pangalan. Na merong mga nasasaniban ng masamang espiritu. Ito'y napapalayas ito nila. Nung unang ginawa ito ng ating Panginoong Hesus, nagpalaya siya ng mga demonyo. Diba? So, dito lang tayo. Yung mga kanyang mga alagad na itong 70 ito, nagawa rin nila na nagpalayas sa mga taong nasa saniban ng demonyo. So, makikita na dito yung kapangyarihan. Makikita natin sa talatang ito na sinabi nila, nagsusuko sa amin sa iyong pangalan. So, lagi dinadala sa atin ngayon ang kahalagan ng pangalan. Ano ba ang pangalan? Ang pangalan ng Jesus. In Acts chapter 3, verse 6 and 7, nung wala na ang Panginoong Jesus, naroon yung mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Pelak at ginto ay wala kang gusto itong umpisahan ang istorya nito. Pwede bang ilagay mo sa verse 1? Babasahin natin para maging mas malinaw ito. Yan. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. Sa tagpong ito, wala na ang ating Panginoong Hesus. Bumalik na ang ating Panginoon sa langit. Kaya dito natin makita yung ginaganap ng mga apostol. Basta tayo sa verse 1. Si Pedro at si Juan, ano muna sa verse 1, ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin ni Kasya. Verse 2, babasahin tayo. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon na siya inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa pag nagpasok sa templo. Tuloy hanggang 8, tuloy natin. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanik upang tamanggap siya ng limos. Verse 4, at pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapat sinabi ni Pedro,
pilak at ginto ay wala ko, datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesu Kristo na taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y tinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Loy. At paglukso siya tumayo at nagpasimlang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Doon makikita natin na ang ginawa ng dalawa ni Pedro at ni Juan na nanghingi doon sa pilay na yon na namamalimos, umaasang bibigyan siya ng limos ng dalawa. Sabi ni Pedro, pilak at ginto wala kami. Pero nung ang ibinigay ng dalawa, ang kagalingan. Gumaling ang lumpo, lumokso ang pilay, lumakad, pasimula pa ng kanyang pagkasilang, mula pa sa pagkabata, ay ganun na ang kanyang kalalagayan. Sa tagpong yun, nang ma-encounter ng lumpong ito ang dalawa ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus, biglang nagbago. Nagbago ang atmosphere. Na bigla siyang nakalakad dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil kung si Juan, wala naman siyang kapangyarihan. Maaari lang sana, dahil sila ang gumaganap, na maaaring sabihin niya, sa pangalan ko na Juan, gumaling ka, lumakad ka. Hindi po ganun, mga kapatid. Dala-dala nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pag nakaka-encounter sila ng mga nangangailangan dahil sa panahon yon, lantad na lantad, balitang balita, ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. So, nung hindi pa bumabalik sa langit ang ating Panginoong Hesus, sabay-sabay may mga gumagaling. Yung mga agarang pagpapagaling na may sakit. O ano mga problema pa ng iba. Kaya nung iwan ito doon sa mga apostol, ganun din ang nangyari. Naroon, expose, nararanasan, nakikita, nababalitaan, viral ito. Ang mga gumagaling. Doon sa lugar na yun, nandun si Jesus, nagpapagaling, takbuhan ng mga tao, libu-libong tao. Yun yung lumapit sa kanya, 5,000 katao. Nang problema ngayon yung mga apostol kung paano pakakanin. Panginoon, paano natin ito pakakanin? 5,000. Hindi pa kasama yung mga bata doon, pero lahat kumain. Nagsobra pa yung ibinigay ng Panginoon Jesus na pagkain. Ganun katindi. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sana naranasan natin ito. Sana maranasan natin ito ngayon. Kasi maraming namang problema para sa atin. Na kung merong karamdaman, mga problema sa mga pangangailangan, minsan nananalangin tayo, tila baga, walang kasagutan. Mga kapatid, huwag po kayong maniniwala sa inyong kaisipan. Hindi tumitigil ang Panginoon. Laging may kasagutan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil ang bawat mananampalataya at sumasampalataya sa bawat tinawag at pinili ng Diyos, pinakikinggan ito ng Panginoon. Amen. Kikilos at kikilos ang Panginoon.
Hindi maaaring hindi kumilos ang Panginoon. Kaya lang minsan tayo ang para bang tayo ang nag-uutos. Pag nanalangin ka, isip, bukas, okay na. Tatanggapin ko na. Hihingi ka ng alba, hihingi ka ng trabaho. Ngayon, Panginoon, ang Panginoon, wala akong trabaho. Bigyan mo ako bukas ng trabaho, Panginoon. Ini-expect na natin yun. Ikaw na nag-uutos sa Panginoon. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ang Diyos ang nagtatakda. Marami tayong mga kahilingan na minsan hindi natin nakakamtan. Tapos nagdududa na tayo. Mayroon na tayong pag-aalilangan. May sakit tayo na nararamdaman. Nagdududa na tayo sa mga bagay na sa ating mga kaisipan. Baka masasabi natin, baka mali itong iglesia ito, napasukan ko ito, baka hindi tama ang tinuturo ng pastor dito. O tinuturo ni Brother Alex dito, ni Brother Richard. Baka mali, kaya walang mga himala. Minsan, ganun talaga ang tao. Dahil sa mahinang kalalagayan ng bilang tao. Kaya nga yung pangalan ating pastor, kung meron tayong pananampalataya, masigit nating nazahin na dalhin tayo sa mas may kagalingan. Hindi naman pagalingan ito na mas magaling ang isa sa inyo na mangaral, paano maglingkod sa Panginoon. Hindi po yung pagalingan. Ang sinasabi ng San Pablo ay higit nating nasain na dalhin tayo sa mas mataas na antas na pananampalataya. Idagdag natin ang kagalingan sa pananampalatayang tinanggap natin. Ano bang kagalingan ang ibig sabihin ng San Pablo? Masigit nating pagsumikapan. Yun ang ibig sabihin doon. Pababawin na lang natin. Higit nating pagsumikapan. Diba? Kaya sabi nga sa kasulatan, kung may umiiyak na mga mananampalataya, makiiyak ka rin. So dito, pag may umiiyak ditong isa, naiiyak ka na. Diba? Kung ano yung naging nararamdaman ng isa na mayroong emosyon, nagkakahiyaan tayo. Pero kung ipipikit mo lang ang mata mo, itutungo mo ang iyong kaisipan, ang iyong pakiramdam. Sa tuwing naggagawain tayo dito, huwag mong isipin ang sinong katabi mo. Ituon mo ang oras mo sa pananampalataya, sa pagdarasal, sa paglapit sa Panginoon. Di ba? Narito tayo para samahan tayo ng Panginoon. Narito mo na ang Panginoon. Mapipil mo ang kanyang presensya. Hindi yung pinipil natin yung katabi. Sabi, ano ba naman to? Ano ba naman to? Ganito. Yun ang tinitingnan mo, yun ang dinadama mo. Ganun ako nung una eh. Nung nasa denomination church ako. Pag namin nakatabi ko, ano ba to? Tinitingnan mo yung katabi mo. Ang ibig sabihin, hindi ka nakapokus. Masasabi kong wala ka sa sarili. Dahil pinakikialaman mo yung iba. Ang dapat mo lang sana, pakialaman mo yung sa'yo. Kung tatayo ka sa pananambang ito, huwag mong iisipin ng katabi mo. Mari pumikit ang mata mo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, in your holy name, Lord, narito ko, Panginoon, nagpapakumbaba ako, O Diyos. Doon na, dadaling ka ng kaisipan mo, at ang kaisipan mo, dadaling ka sa pananampalataya, na mapipil mo talaga yan. Nako. Nag-umpisa pa lang ako, matatapos na yata ang oras.
Saan na ba tayo? Saan na ba yan? 3:9. 3:9. At nakita mong bayang siya ay lumakat na nagpupuri sa Diyos. Nandun yung kagalakan ng lumpo na yun. That's right. Acts 3:17. Lagay mo, kapatid, yun na yun. Okay. Nakuha natin. Lagay mo sa Philippians chapter 2, verse 9. Ayan. Sa pangalan na taglay ng ating Panginoong Hesus, na ginampanan ng mga apostol. Dito makita natin na kaya siya naman ay pinandakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Doon natin makikita na ang pangalang Hesus ay meron itong mas mataas na katungkulan o autoridad. Kumbaga sa presidente ang pangalang Marcos, siyang may mataas na autoridad bilang Pangulo natin. Pero ito, pinakikita dito na ang kanyang pangalan ay itinaas ng Diyos. Ang pangalang Hesus. Kaya mag-iingat po tayo na wag basta-basta na lang nating babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus nang walang pakundangan o pagbibiro. Igalang natin ito at sambahin natin ito. Kasi mayroong mga taong ganoon na walang pakundangan kung banggitin ang pangalang Hesus. Na yung kaisipan niya, dinadaan niya doon ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Di bali na lamang sana kung ang babanggitin niya na walang pakundangan ang pangalan ng tao. Kasi marami ding tao may pangalang Hesus. Sa panahon natin ngayon, kinabubuhayan, di ba? Yes, salamat. Doon tayo sa kung gaano kahalaga ang pangalan. Sa bautismo, yun ang unang pinakita ng kasulatan. Yun ang unang pinakita ng Diyos kung paano maliligtas ang bawat sasampalataya. Ating talakayin ito, Acts chapter 4, verse 12, na sinabi dito, Acts chapter 4, lagay mo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ibig sabihin, sa kanino mang ibang pangalan, walang kaligtasan. Kaya di ba kanina sabi ko, kung meron sanang authority o kapangyarihan ang pangalan ng ating pastor, sa pangalan ni Pastor Ryan, pinatatawad kita, gagaling ka. Kahit ano man, kahit ano pa, anong galing niya, sino mang tao na mangaral, anong galing, pero wala siyang kapangyarihan. Mabuti pa yung isang pulubi o isang taong mababa ang pinag-aralan. Kung may tamang pananampalataya sa kanyang puso, maaaring makita natin ang kapangyarihan. Katulad ni San Pedro, di ba? Mga walang pinag-aralan ng mga tao. Pero bakit yun ang tinawag ng Panginoon? Pwede natin pag-usapan yun. Lalabing pa ng ating pag-uusapan tungkol sa bagay na yan. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. In the name of Jesus. Sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, nasukat nating ikaligtas. Yun ang pag-uusapan mo natin. Ang kaligtasan. Kaya minsan, meron mga tao na basta na lang, pag mag-uusapan ng ganito, para bang wala man lang, okay yan. Wala lang, parang wala lang. Dahil ito ang unang layunin. Babalikan natin dun sa Matthew chapter 1, verse 21,
na pinakita bakit ipinanganak ang sanggol na walang iba kundi ating Panginoong Hesus, na pinangalan ng Hesus, na sinabi, ang pinakikita doon, layunin ng Diyos, ay iligtas ang kanyang bayan. Saan ba sila ililigtas? Sa kapahamakan. Sabi natin na automatic ngayon, sa dagat-dagat ng apoy. O sa impyerno, binanggit ito natin Panginoong Hesus. Na sa eternal fire. Diba? Walang katapusang kapahamakan. Walang katapusang kaparusahan na dadanasin ng bawat hindi nila matatanggap ang katotohanan. Diba? Balik mo ulit sa chapter 12, 4. Yan. At sa kanina mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So doon nahayag, doon nabantog ang pangalan ni Jesus. Kaya ayaw ng mga Parsiya at mga Eskreba na nagbabawalan sila, tumigil kayo, huwag kayong mangaral, huwag niyong dadalhin sa pangalan yan. Pinagsikapan nilang patayin ang Panginoong Jesus. Pinapako sa krus. Pero doon natin natanggap ang kaligtasan ng biyaya. Ng kaligtasan. Amen ba, mga kapatid? Yun ang hindi naunawa ng iba. Yun ang hindi naunawaan ng mga tao nung unang panahon na yun. Akala nila kung ano-ano na lang. Dahil wala silang kapahayagan. Wala silang naunawaan. Dahil pinintulot ng Panginoon na sila ay maging bingi at bulag at walang maintindihan. Dahil merong nilayo ng Diyos na iba. Ano ba yung nilayo niya? Para tumanggap ang mga tulad nating mga hintil na dating hindi niya bayan, ngayon ay kanyang bayan na. Palakpan natin ang Panginoon. Tayo ay bayan ng Diyos ngayon. Salamat sa Panginoon. Sa kanyang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas ng makilala natin ang ating Panginoong Hesus at nang dalhin tayo sa kaparaanan kung paano tayo maliligtas. Saan tayo dinala? Sa unang hakbang, sa bautismo. Nabanggit yun yung kanina. Nais ko itong daling ngayon sa inyo. Na maging malinaw ito dahil ang pagbabautismo ay binabanggit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi merong nangyari dito sa ibang church na hindi ito pinaniniwalaan, hindi nila sinasampalatayan. Ang sinasampalatayan nila ay ibang bautismo. Ibang bautismo. Yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit sinabi naman ng Panginoon, inutos sa Kanya. At meron namang bautismo sa ibang pamamaraan. Pero walang ibang paraan upang maligtas tayo kundi sa Kanyang pangalan. Kaya nga ang bautismo ay binabanggit, ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yes. Upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Amen. Punta tayo sa Matthew chapter 3 verse 11. Sa panahon ni John the Baptist para makita natin, mas lalo nating para maunawa natin. Baka mamaya naman, meron na magpaparibaptize naman sa inyo. Nagkamali lang, nagkasala, ay mapapabautismo ko uli. Hindi po ganun mga kapatid. Tama yung sabi natin kapatid. Doon na makikita natin na meron tayong hindi nauunawaan sa tungkol sa bagay na yan. Nais ko itong linawin. Sana tulutan ng Panginoon. Sa katotohanan na ay sabi ni John the Baptist, ni Juan the Bautista, na siyang unang sinugo ng Diyos at binigyan ng autoridad upang ganapin ang unang hakbang ng pagliligtas. Eto, sabi niya. Sa katotohanan na ibinabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi
Yun ang unang ginawa. Kung babasahin natin ang Biblia, ginawa niya yon. Yung mga tao, binabautismo niya sa Ilog Jordan. Sabi niya, binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Bakit magsisisi? Kasi makasalanan talaga ang tao. Kasi yun ang layunin. Kaya pinadala ang ating Panginoon, pinanganak ang ating Panginoon sa kanyang pangalan, iligtas ang kanyang bayan sa kapamakan, sa mga pagdurusa na darating, na nakamba sa hindi sasampalataya. Dapat ang dumating sa ulian ko ay lalo makapangyarihan kay sa akin na hindi ako dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Tingnan ko mga kapatid. Ang unang ginanap ni San Juan de Bautista na bautismo ay sa tubig. At may binanggit siya. Sino ang binanggit niya? Sino ang pinatutungkalan niya? Walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus. Nasabi niya, may masigit na makapangyarihan kaysa sa akin. Na siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Makikita na dito ang bautismo ay tatlong klase. Bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo, at bautismo sa apoy. Yun ang pinakikita kung paano maliligtas ang sino man na sumampalataya. Ilagay mo sa Acts chapter 2, verse 38, yung bautismo na ginanap nila San Pedro. Sa Acts chapter 2, verse 38, pagdugtungin natin ito. Yeah, 238, yan. Doon sa panahon naman ng mga apostol nila San Pedro, nang ganapin nila ang pagbabautismo. Sa Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Naroon pa rin, binanggit niya, na magsisi. Ang bautismo sa pagsisisi ay kinakailangan bautismoan sa tubig, di ba mga kapatid? Daling ka sa pagsisisi o bautismo sa tubig, sa paglulubog sa tubig. At magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang pangalawa. Sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan mga kapatid. Hindi nawala ang ginawa nilang pagbanggit sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Dahil alam natin na yung mga unang apostol ay naroon ang mataas na antas ng pananampalataya. Dahil namit nila ang ating Panginoon Jesucristo. Nakasama nila. Pero tayo, hindi natin nakita ang ating Panginoon Jesus. Personally. Pero may pananampalataya at naniniwala tayo. Nagpabautismo tayo. Masigit tayo doon kay Tomas. Na si Tomas nga, maniniwala siya kung makikita niya ang Panginoong Jesus. Sabi dito, sa pangalan ni Jesucristo, sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapatid, kung babalikan natin yung ginawa ni John the Baptist, nagkaroon po ng katuparan. Nagkaroon po ng katuparan dahil hindi si Juan the Bautista, nang siya ay magbautismo, ay nagbautismo siya sa pagsisisi at wala siyang binanggit na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Wala. Siyang sinabi niya lang, merong isang mas makapangyarihan sa akin. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesus. Dito natin makikita ng ganapin ito ng mga apostol, binanggit na ang pangalang Hesus. So, doon sa pangyayaring iyon, sa kaganapang iyon, makikita natin ang kaganapan. Pag binabanggit ang pangalang Hesus, naroon ang
katuparan na sinasabi ni Juan the Bautista na ang magbabautismo sa inyo ay mas makapangyarihan. Bagamat ang gumanap, tao, pero ang nagsasagawa, ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pangalan. Habang nang banggitin nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, yun din ang presensya ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Nakakuha niyo mga kapatid? Kaya huwag kayong magdududa sa bautismo sa inyo, na binautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po kayo binautismo sa pangalan ni Ryan. Dahil wala pong bisa yun. Sa buong kasulatan, sa buong kasaysayan, ang nais pabatid ng Diyos sa atin, ang kalagaan, ang katuparan, na merong talagang kaligtasan, kailangan mabautisman tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ikaligtas ng sa bawat isa sa atin. Ano pa? Kung ang ating Panginoon Hesus, ang nagbabautismo, nagkaroon ng katuparan ng sinabi ni Juan Bautista, nang banggitin ang pangalan ng una pa man, sinabi dito, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, nagkaroon ng katuparan ang sinabi ni Juan de Bautista, na ang magbabautismo sa inyo na mas makapangyarihan sa akin, ang siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. So, ibig sabihin pala, pag binabanggit nang nagbabautismo, alba ako nagbautismo, sa isa man sa inyo. Si James nga pala, binautismo ko ito. Ako nagbautismo nito. Ginamit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Doon nagkakaroon ng katuparan ng sinabi ni Juan Bautista. Na mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasagawa nito. Kahit hindi natin nakikita ang nagsasagawa nito, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Dahil ang presensya ng Panginoong Hesus ay nasa kanyang pangalan. Makukuha niyo mga kapatid? Dahil ang pangalan niya ay merong kapangyarihan at autoridad. Sana makuha niyo to. At ano pa? Siya ang pag binabanggit ang pangalan, naroon ang katuparan ng pagtanggap ng Espiritu Santo. Kaya nang mabautismuhan tayo sa tubig at nabautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan tayo ng Espiritu Santo. Ano ang dala ng Espiritu Santo? Apoy. Bakit merong apoy? Ang apoy, walang ibang sinisimbolo nito. Ang apoy ay tumutupok. Gagamitin din ito ang apoy sa eternal judgment. Apoy ang naghihintay sa bawat hindi mananampalataya. Pero ang apoy nakasama ng Espiritu Santo, nasasabi niyo, ang siyang tutupok sa mga masamang nasa ng bawat isa sa atin. Masamang ugali, nabanggit niyang kanina ating kapatid. Wala tayong kakayanan para baguhin natin ang ating sarili. Kailangan tulungan tayo ng Banal na Espiritu upang maisagawa natin ito. Kung pakikinggan natin ang sinasabi ng Diyos, sisikapin nating magawa ito at tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. At tutupukin anumang bagay ng mga disorder sa ating buhay. Kaya, nagkakatulungan ang Diyos para na may kapangyarihan. Mahirap na magawa ito ng isang tao. Pero kung nandiyan dyan ang kapangyarihan, magagawa ito ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, sana mahalaga ito sa ating kaisipan at sa ating puso. Lagi tayong manalangin, watch and pray, watch and pray.
Laging iluhod ang tuhod sa pananalangin. Ako napapasensyahan ko asawa ko. Kasi may naramdaman sakit sa katawan talaga yan. Pag lumuhod na ako, sige na, huwag ka na akong luluhod. Sumabay ka na lang sa panalangin. Sisigaw naman ako. Pakasalakasan mo naman. Hindi ko narinig. Oh. Dahil naroon ang pananampalataya. Pagka umaga man, umaawit ako. Kahit yun pa rin ang inaawit ko. Pero mula sa puso ko yun, mga kapatid. 11:35 na. Yes, Lord, salamat. Sana ngayon, masigit niyo maunawaan. Habang pag binabanggit natin ang pangalan ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 18 verse 20. Lagay natin. Matthew 18 verse 20. Ayan. Hindi, Matthew 18. Ayan, yan. Yun. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. May nakita ka na bang nagbautismo na nag-iisa? Hindi ba? Kung ang babautismo mo isa, kung ang magbabautismo ay isa, di 2 kayo. Kaya sinasabi dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. So yun ang kapangyarihan. Kaya kung alimbawa ako ang nagbautismo, katulad ni GM ako nagbautismo, nasa gitna ang ating Panginoong Hesus. Nandun ang presensya ng Panginoon na binanggit ko ang kanyang pangalan. Hindi lang kaming nandun. Si Brother Richard, 3 kami. O, di ba? Sabi dito, sapagkat kung saan nagkatipon ng 2 o 3, o kung baka masigit pa, lalong ganda. So dito lang ipinakikita na ang presensya ng Panginoon na siya mismo ang naggumaganap, ang gumagawa, kahit hindi natin nakikita. Kaya kung sino man nabautisman sa pangalan ng Panginoong sa pangalan ng Panginoong Hesus, na sumasampalataya ka sa iyo ng buong puso, sa iyong puso, tumanggap ka ng kaligtasan. Amen. Nabautisman ka ng Espiritu Santo. Amen. At kailangan patupok tayo sa apoy ng Espiritu Santo. Amen. Pagsumikapan natin ito, kapatid. Yes. Dahil hinihintay ng Espiritu Santo na tayo sumunod sa kanyang sinasabi. Dahil may sinasabi ang Panginoon, ang Espiritu Santo. Huwag nating bibigyan ng kalungkutan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Dahil ang sino mang sumampalataya na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, nang siya ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, siya ay binautismuhan ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagbautismo sa inyo, sa atin, Amen, ng banal na Espiritu. Yes. So everyone that who baptized in the name of Jesus Christ, natanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Yun ang bautismo ng Espiritu Santo. Nagsagawa na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Palakpan natin ang Panginoon. That's right. Ang pangalang Hesus na tinatawag, ito ang may kapaggalang at may pananampalataya. Huwag nating tatawagin basta-basta na lang ang pangalan natin, Panginoon. Dahil ang kanyang pangalan ay banal. Right. Dati, nabibiro ko lang yan noon. Ngayon, naiisip ko na. Kailangan pala merong paggalang, pagbubulay-bulay, na hindi basta-basta ang pangalan ito. Dahil sa pangalan niya, nung unang ministeryo niya, may mga nagpagaling. Nagpagaling ang kanyang pangalan na ginanap ng mga apostol. Gumaling. Yung mga bulag, nakakita yung pilayan ng kadakad. Doon unang ministeryo ng panahon nila San Pedro. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Pero sa ating panahon nga, tila hindi natin nakikita. Hindi viral ngayon. Hindi katulad ng panahon noon nila na masa. Maraming taong gumagaling, lumalapit. Pero ngayon parang tulog o tahimik yata ngayon ang espiritual na mundo. Parang walang himala. Pero masasabi ko sa inyo, mga kapatid, patuloy na merong himala ang Panginoon. Yun lang, hindi lang naging malinaw sa atin. Patuloy ng mga may sakit natin, mga may sakit. Ngayon, ako nga may sakit. Disorder ang tiyan ko, pag-ihi ko, yung mga katawan ko, kasama ng asawa ko. Kala niyo sa tingin niyo, malakas ako. Meron akong mga naramdaman na rin yun dahil sa edad kong ito. Sa ngayon, sa ating panahon ngayon, may dalawang pananaw. Dahil sa nangyayari na merong mga hindi gumagaling. Dumadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, pero hindi gumagaling. Walang na-experience na agarang paggaling. Dahil ang minsan ng ibang kaisipan, pag sinabi nila sa pangalan ni Jesus, gagaling. Hindi po ganoon mga kapatid. Dahil kikilos ang Diyos sa tiyak na panahon. Tiyak na yugto ng panahon in seasons, in dispensation of time. Hindi na titigil, hindi tumitigil ang himalaan ng Diyos. Tayo ang nagkukulang dahil sa ating mga kainaan. Yung mga pambihirang himala noon, meron dalawang pananaw na huminto na ang mga kaloob, may mga kaloob noon. Meron namang isang pangalawang pananaw, nagpapatuloy pa rin. In Hebrews chapter 13, verse 8, pakitingin, lagay mo. Si Jesucristo ay siya pa rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Pag binabasa ito ng mga iba, bakit na alba may lumapit, magpapa-altar calling, in Jesus' name be healed, gumaling ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tapos hindi naman gumaling. Sasabihin nila, yan, hindi po formula yan para banggitin natin, para magkaroon ng solving problems, masolve ang ating mga problema. Dahil ang hinihingi sa atin ang lubos na pananampalataya upang matugunan ang ating mga kahilingan. Pero kikilos ang Diyos ayon sa kanyang pagpapasya. Hindi po natin siya pwedeng pangunahan. Kung pinatungan ka ng kaway ng pastor natin, ngayon pinanalangin ka sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gumaling. Kung hindi ka man gumaling, agarang paggaling or instant healing, maaaring ang Diyos ang magpagaling sa iyo. Maaaring sa 10 taon, sa kagagaling. May magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa. Magre-reklamo ba tayo? Wala tayong karapatan magreklamo. Kung kailan ng Panginoon, ng Diyos, kung kailan ka gustong galing, doon ka gagaling. Dahil kumikilos ang Diyos sa kanyang tiyak na yugto ng panahon. Bakit ngayon pala na tayo nababalitaan, nakikita yung mga agarang paggaling na mahawakan? Alba ako, nahawakan ko. Kasi na-experience ko yan sa mga denomination church. Pag nahawakan, galing-baling ka, be healed in the name of Jesus, healed in the name of Jesus. Wala namang gumagaling. Ewan ko kung gumaling. Pero wala akong nakita doon sa mga panahon yun na merong mga instant healing, agarang paggagaling. Parang tahimik ngayon. Kaya maraming mga pagdududa. Maraming mga pag-aalinlangan sa atin na ngayon, sa church natin ngayon. Merong may pupula sa atin. Sa ibang church, ganun din. Magkaiba-iba. Merong
pagkakaiba-iba ng paniniwala. Ginagamit din, binabanggit din ang pangalan nating Panginoong Hesus. So, hindi ko pahabahin ito. Sabi dito. Maaring hindi natin nakikita ngayon yan mga ganan, mga agarang paggaling na yan. Pero hindi ibig sabihin, tumigil na ang himala ng Panginoon. Kung mapalalawakin mo lang ang iyong kaisipan, minsan kasi ang tao yun ang after sa ganon, na may sakit kang ganon. Lalapit ako, gahanap ako ng church, doon, born again yun, doon sa, alam ba kung saan, sa oras ng himala. Ganun na lang. Siyempre, hindi natin masisi ang tao. Sa ngayon, masasabi natin na yung mga nangyari noon, mga naganap noon, yung unang ministeryo, ay talagang may boldness. Talagang pinakita ang katunayan na ang kapangyarihan ng Panginoon ay pinakita ng panahon. Pero hindi ibig sabihin na ang himala ay tumigil na. Kung palalawakin lang natin ang ating mga kaisipan, ang himala ay patuloy. Tayo ay katulad ng isang punong kahoy. Kung ang isang punong kahoy ay nagsimula sa butil o buto, na ito'y maitanim, ito'y musbong. Nagkaroon ng katawan, trunk, nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng dahon, at ito'y yumabong. Bago ito yumabong, ito yung musbong. In due process of time. Di ba, kapatid? Maaari ba ang isang kahoy, bigla na lang, itinanim mo yung buto ngayon, bukas, may bunga ng mangga. Doon makikita ang patuloy na himala ng Panginoon. Sino kaya sa isang tao ang makakagawa niyan? Sino kaya ang isang tao na merong magbibigay buhay sa mga nabubuhay sa mundong ibabaw? Diba, mga kapatid? Doon natin makikita ang kasaganaan ng himala ng Diyos. Hindi lang natin naiintindihan. Bakit tayo humihinga? Diba, kapatid? Kung mawala hangin, paano? Ayan ay mula sa Diyos. Yan ay mga himala na humihinga tayo. Pero darating at darating sa punto ng ating buhay, katulad ng punong kahoy. Musbong, lumago, at darating sa takda ng paglagas at matutuyo. Naintindihan niyo mga kapatid? Para tayong katulad ng punong kahoy na darating sa takdang panahon na tayo ay matutuyo. Pero salamat sa Panginoon. Kung ang kahoy ay natuyo, matutuyo, at mawawalang tuluyan, pero tayo hindi. Lilipat lang tayo mga kapatid sa kalalagayang inihanda ng Panginoon. Amen. Kung matuyo man, mawala man tayo sa physical na katawang ito. Sa takdang itinakda ng Diyos para sa atin. May naghihintay na bagong katawan na hindi na tayo magdudusa. Wala na sa pagluha at wala na sakit. Iba tayo sa punong kahoy. Inalintulad ko lang na katulad tayo ng punong kahoy. Dahil nagsimula tayo sa binhi, ganun din ang punong kahoy nagsimula sa binhi. So, nakukuha niyo mga kapatid? Hindi tayo maring manatili sa kalalagayang ito. Ako nga, itan nyo, dahil na mag-umpisa dito, napaka-pogi ko pa. Ngayon, ang sama na ng mukha ko. Mabuti na lang, pigtsatsagaan nyo ko. Salamat sa inyo. Ay, nako, Panginoon, salamat sa biyayang ito.
Oo, nakukuha niyo mga kapatid. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong ahakbang sa pansarili niyong nalalaman. O sarili niyong kung ano ang ninanais ninyo. Nagawa ko rin ito. Pinagsilbihan ko, pinaglingkuran ko ang aking pamilya nang hindi pa ako nakakilala sa sarili kong lakas dahil akala ko kaya ko lahat sa mamagitan ng lakas ko. Na wala akong katulong. Na hindi ako humingi ng tulong sa Diyos. Pero nang makilala ko ang Panginoon, walang kabuluhan ang lahat na ginagawa ko na hindi siya maging katulong sa buhay ko. Dahil ang ating Panginoon Diyos, kailangan natin siya sa ating buhay. Yes. Amen. Amen ba? Yes, oh Lord, thank you, Jesus. Kaya kung minsan, may mga mananampalataya na iba, mga Kristiyano na may sakit, na minsan, dinadala na ng kanyang kaisipan, na maaaring inisip niya, hindi na ako sinasagot ng Panginoon. O pinababayaan na ako ng Panginoon. O mali ang aking pananampalataya. O kulang sa pananampalataya. O ano bang kalalagayan na naiisip niya. Pero mga kapatid, sa bawat tinawag at pinili niya, hindi maaaring mawala ang himala ng Panginoon. Ngunit, hindi natin ito mauutusan ang Panginoon. Siya'y kikilos ayon sa kanyang pagpapasya. Amen ba, mga kapatid? Amen. Ayon sa yugto ng panahon. Kung kailan niya gusto, doon tayo ilalagay. Kumikilos ang Diyos sa tiyak ng panahon. Yes, O Lord, hallelujah. Sa panahon natin ngayon, na mga nababalitaan tayo. Ako, nakikita ko yan lalo ngayon sa YouTube. May nagpapatuto sa YouTube na doon sa Middle East, yung Arabiana, mayroong Arabianong pilot na hindi naman Kristiyano. Nagkaroon ng nabanggit niya lang. Nabanggit niya lang ang pangalang Jesus. Iniligtas sila sa kapahamakan. So, doon natin makita minsan ang mga madalas na mga radical na himala o yung pinatutuhanan ng Panginoon. Kasi yung mga lugar, yung mga tao na yun ang talagang sarado. Hindi katulad natin. Maaring nakapokus ngayon ang Panginoon sa pagliligtas. Dahil ang pangunahing nais ng Diyos ang pagliligtas, di ba? Sa Matthew chapter 1, verse 21, ang pinakalayunin ay iligtas, magligtas, magpalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. So maring gano'n, nakapokus ngayon ang Panginoon. Maring pansamantala ang mga agarang pagpapagaling ay maring ito'y may sakatwaran muli. Maring sabihin natin, ito'y temporaryo muna na hindi na nakikita o nararanasan. Pero hindi ibig sabihin nawawala ang himala. Naroon ang himala. Maaaring sa ngayon nakapokus na ipalaganap ang salita ng katotohanan. Di ba? Sa Middle East, sa Africa, sa ibang, di ba? Sa mga Asian country, ng mga Muslim countries na yan, bawal doon ang Biblia. Pero pag nandoon nakapasok ang salita ng Panginoon, nandoon, makita ang mga himala. Maaaring sa atin yan, maaaring hindi sa atin pinakikita. Dahil iba ang plano ng Panginoon sa bawat lugar. Merong lugar din namang nais niyang abutin. Pakita ang kanyang kapangyarihan. Pero darating at darating yan. Lagay mo sa Joel chapter 2, verse 28. Gusto ko makita ito ninyo. Sana maranasan ng mga kabataan ito.
sa sabi dito sa Old Testament time, and Prophet Joel, sabi dito, ito yung hula, prophecy. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng laman o sa lahat ng tao. At ang inyong mga anak na lalaki at babae, mga ganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ito'y hula. And Acts chapter 2, verse 17. Nagay mo? Alas 12 na kagad. Talaga naman, oh. Sa Acts chapter 2, verse 17, basahin natin. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Sa lahat ng mga tao. At ang inyong mga anak na lalaki at babae, mga hula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. And verse 8, tigay mo. 18 pala. Hayaan niya ako matapusin natin ito para mas milan niyo maintindihan. 18, verse 18. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at maghisipang hula sila. Ito ang pagpapahayag. Si San Pedro ang nagpahayag nito. Doon sa Pentecost Day, nang sila ay mapospos ng banal na espiritu at nagsalita sila ng iba't ibang wika at ang kasunod ng na magawa nila yon, sila ay nagpagaling ng mga may sakit. Pero pinapauna niya na. Sabi ni San Pedro, nasa huling araw. Ilagay mo ulit 17. Ito yung pagpapayag ni San Pedro. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ibig sabihin pala, ang lahat ng mga tao na nabubuhay, naniniran sa mundong ibabaw, ay tatanggap ng espiritu ng Panginoon. Bakit? Ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit tila ang lahat ay tatanggap ng Espiritu Santo? Ang nakikita ko dyan ay para hindi sila makatanggi upang mas maunawaan nila ang katotohanan. Hindi na sila makapagsasabing ay hindi tama kung ano ang sinasampalataya ng mga tunay na tinawag ng Panginoon. Magpapahayag din sila. Hindi na sila makakatanggi. Hindi na sila makakahindi. Yan ang nakikita ko dyan eh. Dahil ang espiritu na tatanggapin nila, ang siyang magpapaliwanag, magpapahayag sa kanila. Amen ba, kapatid? Nakukuha nyo? Dahil pag naroon ng espiritu ng bawat tao, hindi na magkakakontrahan. Dahil parehong espiritu ang nandun sa kanila. Pero sabi sa verse 18, balik mo ulit, pas natin na maintindihan. Oo, sa aking mga lingkod ng lalaki. Babae. Sa araw na yun, ibubuhos ka ang espiritu. Meron pang magaganap na muling pagbubuhos ng banal na espiritu sa huling araw. Ito ang sinabi ni San Pedro, bagamat tumanggap na sila natanggap na nila ang unang pagbuhos. Tinanggap nila ang banal na espiritu ng Pentecost. At ito, mangyayari ulit sa huling araw. At hindi pa ito nangyayari. Tuloy-tuloy mo. Babasahin natin yung 19. At magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, mga tanda sa lupa, sa baba, dugo, at apoy, at singaw ng usok. 20. Ang araw ay maging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangi. Mga kapatid, hindi pa ito nangyayari. Nadumilim ang araw. Maaring may eclipse, yung blood moon,
Pero ito mga palatandaan. Wala pa tayong naranasan may bumagsak na apoy na mula sa langit. Ito ang huling araw. Kaya dinugtong ito eh. Bago maganap ito, kailangan may tumanggap ng banal na Espiritu. Ang lahat ng laman, kailangan mapuspos sila ng Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin, pag napuspos ka, tumanggap ka ng banal na Espiritu, ikaw ay pinili. Mga kapatid, ang pinili ay yung mga tao naglingkod. Ito ang sinasabing the latter rain. Kasi yung unang pagbuhos ng Espiritu Santo, yun ang sinasabing the former rain. Ito ang latter rain. Ito magaganap ito sa uling araw. Kaya mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, mararanasan nyo ito. Ako, sa akin, matanda na ako eh. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come. Ito magaganap. Magaganap na dito ang pagliligtas, ang rapture. Pero bago maganap ang rapture, mayroon ng gagawing pagbuhos. At ang mga lingkod ay magpapahayag. Tayo lalabas tayo, magpapahayag. Mga babae, mga lingkod. Hindi ibig sabihin na mga babae kayo, wala kayong gagawin. Sinabi dito. Mga lingkod, mga babae, magpapahayag. Pinahihintulutan kayo sa pagkakataong yan ng Panginoon na magpapahayag. That's right. Hindi tayo makakatagni doon. Yan ang layunin ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Isaiah chapter 55, verse 8-9. Bigyan niyo ako ng mga 10 minutes pa. Ito, ang kalagayan ng ating Diyos. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ang inyong mga lakad ay akin. Mga lakad, sabi ng Panginoon. So, ang lahat ng gaganap, ano man ang nais niyang pakita, ay tanging sa Kanya lamang. Wala tayong magagawa. Maghintay lang tayo. Madaling mo na ito yata. Verse 9. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Salamat at sa Panginoon. At pinapagpapahayagan tayo nito na hindi tayo magmataas, na minsan nagmamataas tayo. Nagmamagaling tayo. Kaya ang nais ng Panginoon, lagi nating isuko ang ating sarili. Lagi nating ilagay sa Kanyang kagustuhan. That's right. Meron mga may sakit, nararamdaman. Maghintay tayo. May sagot ang Diyos. May 3 kaparaanan ng sagot ng Diyos. Yung mga agaran na pagpapagaling, instant healing. Pero meron sinasabing progressive healing. Progressive healing, doon na sa ating panahon ngayon, na ginagamit na ang medisina. Merong gumagaling sa medisina. Kasi ang doktor at medisina ay galing din mula sa Diyos. Yun ay mga isang kasagutan ng Panginoon. At meron din mga sinasabing mga ultimate healing. Ano ba yung ultimate healing? Kung ang may sakit, pinahintulutan niya ng pumanaw, yun ang ultimatum. Yun ang gusto ng Panginoon. Halimbawa ko, nagkasakit ako, tapos bigla akong namatay, na hindi na ako gumaling, nandoon ang pananampalataya, nakita ng Panginoon, pagkapiling niya na ako doon, hindi wala nang pagluwa, wala nang sakit. Yun ang ultimate healing. Yun ang 3 kasagutan ng Panginoon. Kaya wag po tayo magre-reklamo kung anong may sakit tayo, Brother Robert. Dahil ang Panginoon ang nagtatakda.
Salamat tayo dahil tumanggap tayo ng pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang ito ang nagligtas sa atin. Ito ang magliligtas sa atin. Tayo mga kapatid, noong unang panahon, mabuti Sister Guy, merong process na ginawa ang Diyos na gumaling siya. Diba? Meron tong cancer, pero gumaling. Naroon. Hindi ko siya itinataas, hindi ko siya tigmamalaki sa inyo. Hindi tayo dapat pagmataas. Ang kailangan itaas natin ang ating Panginoong Jesus. Magpasalamat. So, kung ano ang kalooban ng Panginoon, pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Katulad ng sinasabi ng Panginoon ng ginagawa niya ito. Bakit ka lumalapit sa akin? Merong sinabi, yung lumapit sa kanya. Gumaling ka sa iyong pananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, gumaling ka sa pangalan ko. Walang ganong sinabi. Hindi ang sabi niya, gumaling ka sa iyong pananampalataya. Umayo ka at huwag ka na magkasala muli. Ganon. Pananampalataya. Kahit meron tayong nararamdaman, ang pananampalataya ay huwag nating hiwalay sa ating mga sarili. Kahit ano pang kaharapin natin, idako natin ang ating pananampalataya. Mawalan tayo ng trabaho, paproblema tayo. Ako, wala na naman akong isasain. Di ba sabi niya sa kasulatan, hanapin niyo muna ang aking kaharian at ang mga bagay na pangangailangan, idaragdag ko na lang. Kung sasampalatayan natin ito, gagalaw at gagalaw tayo, ituturo. Doon, punta ka ron. Sa kapitbahay, meron pa ng bigas doon. Maraming kaparaan, maraming, di ba? That's right. Oras na. Ilagay mo nga sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, kung hindi man ako matapos. Tapusin ko na ito dito. That's right. Ito yung kay Pablo. At nang, sabi ito, tungkol ito kay San Pablo, at nang ako'y huwag magpalalo, basahin nga natin ito, tas mo sa mga verse 5 o verse 4. Lagay mo, ayan. Tungkol sa taong iyon. Sige, doon na tayo magsimula para mas mga makatib tayo ng oras. Tungkol sa taong iyon, ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri. Maliban na sa aking mga kainaan. Ito yun sa San Pablo. Verse 6. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako maging mangmang. Sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o narinig sa akin. Nagsalita ito sa San Pablo dahil sa pagiging apostol, kasi ito'y talagang very gifted dito sa San Pablo. Prophet ito, nagpapayag, nagsasalita niya tungkol sa kanyang kalalagayan, hindi siya maaaring magmataas. Verse 7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. Marami kasing sa kanya, magsalita, magturo, maraming namamangha. Ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Ano itong tinik sa laman? Ito'y isang uri ng sakit. Naramdaman ni San Pablo nang siya nabubuhay. Nang isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tuloy mo. Tungkol dito ay may katlo, ako manalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Sa kanyang nararamdaman, 3 beses yung nanalangin. Ako, hindi lang 3 beses eh. Gabi-gabi nananalangin ako. Pero yun, narito pa rin yung nararamdaman ko. Pero, lalo akong lumalapit sa Panginoon. Lalo akong nagsusumigasig sa Panginoon. Inuuna ko daging asawa ko, Panginoon. Bigyan mo po sana kami ng extension sa aming buhay, lakas.
Verse 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kainaan. Kaya't bagkus ako magmamapuri na may malaking galak sa aking kainaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Naintindihan mga kapatid? Habang nararanasan natin kung anumang kalalagayan natin na tayo pinanghihinaan sa kainaang kalalagayan yan, nas lalong higit mararanasan mo. Nakikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Katulad ni San Pablo. Sapat ang biyaya. Maaaring kung tayo humiling ng kagalingan ng anumang sakit nating naramdaman, maaaring ganun ang sagot ng Diyos sa atin. Sa kabila ng lahat na hindi siya pinagaling ng Panginoon, pero anong sagot sa Kanya? Sapat ang aking biyaya sa iyo. Amen ba kapatid? Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus. 12:11 na. Siguro, tatapusin ko na dito sa daman. Nais kong umawit. Nais kong umawit na merong pananampalataya na babanggitin natin sa ating awitin ang pangalang Jesus. Itaas natin ang kanyang pangalan sa magitan ng mga lirikong ito, mga kapatid. Tumayo, sabay-sabayan nating awitin awiting ito sa Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah.